If you want to test a man's character, give him power. Nga sa ato pa, kung gusto nimo mapamatud-an unsa ang tinuod nga kinaiya sa usa ka tawo, hatagi siya og gahom. Kasagaran, mga igsoon, ang tawo nga matarong, kung tagaan nimo og gahom, gamiton niya kini alang sa kaayuhan sa uban. Apan ang tawo nga dautan, kung hatagan og gahom, mogamit niini alang sa iyang personal nga interest ug sa pagpahimulos sa uban. Today, the church celebrates the feast of the chair of Peter. Wala ba mo matingala mga igsuon ngano nga adunay piyesta alang sa usa ka lingkuranan? Ang chair nga atong gipasidunggan karon, actually dili ordinaryo nga lingkuranan, kundi simbolo sa gahom ug otoridad ni San Pedro, ang apostoles nga gitahasan ni Kristo nga mangulo sa iyang katawhan. Sa atong ebanghelyo karon from the Gospel of Saint Matthew, chapter 16, verses 13 to 19, nadungog nato sa Jesus nga miingon, "Ikaw si Pedro, ug ibabaw ning maong bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit." Walay question mga igsuon. Klaro kaayo nga dinhi gihatag ni Jesus kang Pedro ang usa ka talagsaong gahom ug otoridad diha sa iyang simbahan. In church tradition, Peter is recognized as the first leader of the Christian community after Christ. Ang ngalan ni Simon Pedro kanunay nag-una sa listahan sa mga apostoles. Ang ngalan ni Judas Iscariote ang kanunay maulahi. Try to read Matthew chapter 10 verse 2 and following. Sa ebanghelyo ni San Juan, si Pedro maoy gitahasan ni Jesus nga magatiman sa iyang mga karnero. John 21 verse 15. The chair of Peter refers to the Cathedral of Saint Peter. Mga igsuon, ang pulong cathedral nagagikan sa pinulungang Griego, katedra, nga nagpasabot og seat. So the Cathedral of Saint Peter is the seat of the authority of Saint Peter as the first bishop of Rome. Isip obispo sa Roma, si Pedro mao'y giilan nato nga pinakaunang Santo Papa. Ug siya ang pangulo sa simbahan nga gitukod ni Kristo dinhi sa kalibutan. Sa Katolikong pagtulunan, ang mga kaobispuhan, pinanguluhan sa Santo Papa, mao'y giila nga mga direktang manununod sa mga apostoles, the direct successors of the apostles. Unya, mga igsuon, ang matag diocese nga panguluhan sa obispo, aduna gayoy cathedral. So, dili sa Tagbilaran na ang cathedral sa Tagbilaran. Dito sa pikas nga diocese, aduna ang cathedral sa Talibon. O sa ato ang metropolitan, ana ang cathedral sa Cebu, which is the symbol of the bishop's authority over the flock entrusted to his care. Ning kapistahan sa katedra ni San Pedro, kita mga igsuon, gipahinduman sa papel sa otoridad diha sa simbahan. Ang otoridad gamiton dili sa pag-abuso, kundi sa pagpangalagad. Kini gipaklaro baya ni Jesus sa iyahang pagpanudlo
You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their officials exercise authority over them. Yet it shall not be so among you. Whoever desires to become great among you, let him be your servant. Matthew 20, verse 25 and 26. Si kinsa kaninyo, ang buot mahimong dako, kinahanglan mahimog yung sulugoon, mga lagad sa tanan. Kining gitudlo ni Jesus, nakatuhop gyud sa kasing-kasing ugunahuna ni San Pedro. Diha sa iyahang unang sulat nga atong gibasa karong adlaw, no? From the first letter of Peter, chapter 5, verses 1 to 4. Nindot kayo paminawon ang iyang pahimangno alang sa tanang mga nangulo sa simbahan. Dili lang ang mga obispo o mga pari, mo'y angay maminaw ani, kundili ang tanan nga naghawid og gahom o otoridad diha sa katilingban. Presidente, senador, congressman, gobernador, mayor, konsehal, kapitan ug ubang mga opisyalis. Angay nato ning paminawon og maayo ang mga pulong ni San Pedro. Nagingon, naghangyo ako kaninyo nga bantayan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At timan na sila uban ang maayong kabubuton, meaning uban ang maayong kasing-kasing. Pagtrabaho kamo dili tungod lamang sa suhol, meaning dili tungod sa kwarta, kundi tungod sa tinguha sa pag-alagad na tinuoray. Ayaw kamo paghari-hari kanila. Sus, pagkanindot ani mga pulunga, no? Ayaw mo paghari-hari kanila, nagipiyal kaninyo, kundi ipakita kanila ang maayong panig-ingnan. So be good examples to people whom you are serving. What we understand in Peter's message is that all authority is from God, and it is given for the service of His people. So the person who receives an office is a servant. He has to use power and authority to serve the good of others. In serving, leaders are to bring the image and presence of Christ, who is the Good Shepherd. As Pope Francis once said, authentic power is service, which has its radiant culmination on the cross. Mga igsoon, ang pagpakamatay ni Jesus dito sa krus, mao'y pinakahayag nga panig-ingnan sa tinud-anay nga pagpangalagad. Abi ninyo, kung mahimo nato ang pagpangalagad na tiunay, si San Pedro mipasalig. Makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili mulubad gikan sa inyong maayong magbalantay nga si Jesus. And so, my dear brothers and sisters, we always remember this. A man's character is tested when he is given power. We pray that each one of us will learn to use our God-given power and authority to benefit others.